Our the Lord God, who is rich in love and grace, thank you for saving us with the precious blood of the Lord Jesus. Aming Ama, na mayaman sa pag-ibig at sa biyaya, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Heso Kristo. And thank you for allowing us to dwell in the Lord after being saved. And also thank you for allowing us to live under the protection and guidance of the Holy Spirit. Maraming salamat din po dahil pinapahintulutan niyo po kami na kami po ay makapagpatuloy at sa pamamagitan din po ng paggabay ng Espiritu Santo. And thank you for bringing the brothers and sisters together in this place. At maraming salamat din po sa pagdadala ng mga ligtas na mga kapatiran dito po ng sama-sama sa iisang lugar. O Lord, please help us to change our life and please help us to obey God's word in our life. Pakiusap, tulungan niyo po kami, Ama, na mabago kami sa aming mga pamumuhay. We know that we are living in these days when the Lord's coming is very so near. Nalalaman po namin na kami po ay nabubuhay sa huling panahon na kung saan ay napakalapit na po ng muling pagdating ng Panginoon. Oh Lord, if there are some brothers and sisters who are having a hard time, oh Lord, please comfort them and help them so that they are able to dwell in the church continuously. Panginoon, kung may mga brothers and sisters po na nahihirapan sa kanilang pamumuhay, pakiusap, tulungan at patnubayan niyo po sila upang sa gayon ay sila rin po ay patuloy na maka-attend dito po sa church. And also, if among us there are some brothers and sisters who are sick and suffering in the flesh, O Lord, please give them comfort and courage. At gayon din po sa mga kapatiran na mayroong sakit o kahirapan sa kanilang pamumuhay, tulungan niyo po sila na sila ay agaran na gumaling. Today we gathered here to listen your precious word, so please help us to understand well your lesson and your true love. At kami po ay nagkatipon dito po sa isang lugar. Pakiusap, tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ang iyong aral at ang iyong pag-ibig. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Today we are going to think about the principle of faith. That's why today title is sermon is the principle of faith. Ngayon po ay pag-iisipan po natin yung patungkol sa prinsipyo ng pananampalataya. Kaya ngayon po, yung title po ng sermon po natin ay ang prinsipyo ng pananampalataya. Because in the church, there are so many newly saved brothers and sisters because of a lot of Bible seminar. That's why today especially we are going to think about the Christian life. That's why today's topic is the principle of faith. Dahil ngayon po ay maraming mga bagong brothers and sisters dahil sa mga maraming Bible seminars na ginanap. Kaya ngayon po ay pag-aaralan natin yung patungkol po sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Okay, Matthew chapter 7. Tignan po natin sa Mateo chapter 7. Last sermon we learned about Matthew chapter 7. So last part. Nung nakaraang linggo po ay pinag-aralan po natin yung patungkol sa Mateo chapter 7. Kaya tignan po natin sa huling bahagi ng Mateo chapter 7. I will remind you one more time last part. Muli ko pong ipapaalala sa inyo yung huling bahagi. Chapter 7 verse 24. Chapter 7 verse 24 hanggang 27. Hanggang 27 po. Basahin po natin nga sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak, sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito
ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Verse 27, bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at inampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak, napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. The person, human, in order for a person to success in the world, he must be faithful to the basics. Ang isang tao po, upang siya ay maging matagumpay dito po sa sanlibutan, kinakailangan po niya na maging matapat. So, for example, the ethers is faithful to the basics. Ang halimbawa po, yung isang tao ay tapat po siya. Though some ethers are not faithful to the basic, ethers who do not faithful to the basics become eventually rich, they are limited. Ang isang tao po na hindi tapat sa kanyang pamumuhay, kalaunan siya po ay parang manlulupaypay. So they are always faithful to the basics, Kaya ethers. sila po ay nagiging tapat sa mga bagay. So in order to get the gold medal, the ethers, they faithful about the basic. Upang makuha po yung gintong medalya, yung mga atleta po ay sila po ay nagiging tapat sa mga kahit na maliliit na bagay. Actually, the Bible is the word of God. Sa katunayan, yung Biblia ay salita po siya ng Diyos. So for our good Christian life, also we have to live our Christian life based on the word of God. Kaya nga, para sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, kinakailangan po natin na mamuhay ayon sa salita ng Diyos. So verse 24, therefore whoever hear this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. So wise man means our brother Christian, so born again Christian. That's why good Christian built his house on the rock. So here, the wise man who built his house on the rock means Christian has to do his Christian life based on the Bible. Ang tao na nagtayo sa ibabaw ng bato, ito po yung tao o yung Kristiyano na nakadepende sa salita po ng Diyos. So Malachi chapter 3 verse 6, Tignan po natin sa Bible said, Malakias. do not open the Bible. No, Malachi chapter 3 verse 6, Bible said, God said, for I am the Lord, I do not change it. The Bible says. Sinabi po dito sa Malakias chapter 3 verse 6, sinabi po rito, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napahamak. When God promised to human, God never changed His promise. Kapag ang Diyos po ay nangangako, hindi po natitinag yung kanyang pangako. For God never changed His promise. That's why we have to live our Christian life based on the Bible. Hindi po nababago yung pangako ng Diyos, kaya kinakailangan po natin na mamuhay ayon sa salita po ng Diyos. So today, topic is, we have to live, for our good Christian life, we have to live our Christian life based on the Bible. Kaya ngayong araw po ay kinakailangan po natin na mamuhay ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Biblia. First of all, for our good Christian life, there are so many kind of necessary element for our Christian life, but among them, first, love. Sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano po, maraming mga bagay na kinakailangan, pero ang pinakamahalaga po rito ay ang pag-ibig. I want to say to you, until your second coming, please never forget love. Nais ko pong sabihin sa inyo na hanggang sa muling pagdating ni Jesucristo ay huwag niyo pong kalimutan yung pag-ibig. Because when we lost first love, we cannot progress our good Christian life. Dahil kung kakalimutan po natin yung unang pag-ibig ay hindi po tayo makakapag-focus sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Because we are lost in the love. That's why sometimes we should hate one another. Dahil kung kakalimutan po natin yung pag-ibig, kalaunan ay papasimulan natin na kagalitan yung isang brothers o yung sisters. So for our Christian life,
the foundation of the life of faith is love. Kaya nga sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, yung pundasyon ng ating buhay Kristiyano ay yung pag-ibig. One more time, we have to remember, Jesus Christ 3 times asking to Peter. Isa pa po, si Hesus Kristo po ay 3 ulit niya pong sinabihan si Pedro. As we know well, the reason why Jesus Christ asked to Peter 3 times about love. Gaya ng alam po natin, bakit kaya tinanong ni Hesus Kristo si Pedro ng 3 ulit patungkol sa pag-ibig? Like us during our Christian life, do not forget love. Kaya nga sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, huwag po nating kalimutan yung pag-ibig. So in verse 15, John chapter 15, Kaya nga sa Juan chapter 15, John chapter 21 verse 15 hanggang 17, as we know, Jesus Christ asked to Peter 3 times love. kaya nga dito sa Juan chapter 21 verse 15, dito po 3 ulit na tinanong ni Jesus si Pedro patungkol sa pag-ibig. John chapter 21 verse 17, let us read together. Basahin po natin yung verse 17, 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanya sa 2 pagkakataon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 ulit nang sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng bagay, nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Verse 17, when Jesus Christ asked to Peter 3rd time about love, that time we have to think one more time, once again, about Peter's answer. Kaya nga, nang tinanong ni Yesu Kristo si Pedro, kaya dito patungkol sa pag-ibig, pag-isipan po natin yung naging tugon o yung naging sagot ni Apostol Pedro. Simon, son of Jonah, do you love me? When Jesus asked him 3 times, third time, do you love me? That time Peter said, Peter was grieved because he said him the 3rd time, do you love me? And he said to him, Lord, you know. We have to think, you know. Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Dito po tingnan po natin yung naging sagot ni Apostol Pedro. Sinabi niya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. You know means whether we answer to God or not, whether we speak out, I love God so much or not. Actually, God already know my heart on sincerity. Sabihin man po natin o hindi na minamahal natin yung Diyos alam po niya yung nilalaman ng ating mga puso. Although we mention every time, I love God, I love God, I love God, but God knows you're honest. Bagaman sabihin natin na minamahal natin yung Diyos, na minamahal natin yung Diyos alam po niya yung ating mga puso. Here, verse 15. Tignan po natin sa verse 15. When they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? More than this means, although we mention to God, although we say to God, I love you so much, but God already know your heart, you're honest. How much you love God more than others. Sabi po dito sa verse 15, pagkatapos nilang makapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? Sinabi niya na, Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Dito po, makikita po natin na kahit sabihin niya yung mga bagay na ito, subalit, alam ng Diyos, alam ni Jesus yung puso ni Pedro. Yeah. When after British Bible seminar, many newcomer, they got salvation. But among newly saved, why only few members they remain dwell in the church, while most of other one, why they left the church? Because of although they love God so much, who saved them, but still they love others more than Jesus. Pagkatapos po natin mag-conduct ng Bible seminar, maraming mga tao po yung naligtas. Subalit, bakit kakaunti lamang po yung mga tao na nakakapagpatuloy? That's a first of all very important, the necessary element for our Christian life is do not forget love. Kaya nga, isa sa pinakamahalagang bagay sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, huwag po nating kalimutan yung pag-ibig. Romans chapter 5, verse 5,
Roma chapter 5 verse 5. After bookmark Matthew chapter 7 and 8, bookmark here. Lagyan po natin ito ng tanda, tapos punta po tayo sa Roma. Romans chapter 5 verse 5. Roma chapter 5 verse 5. Verse 5, brothers, sisters, let us read together. 3, 2, 1. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Now, Nang tayo po ay makatanggap when ng we have been kaligtasan, saved, God poured God's love into my heart. ibinuhos po ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Isn't it? Tama po ba? Do you love God? Minamahal niyo po ba yung Diyos? Yes or not? Yes. But problem is, do you love God who saved you more than others? Subalit ang tanong, minamahal mo ba yung Diyos ng higit kaysa sa lahat ng mga bagay? Because of that reason. Dahil sa ganitong dahilan, Although many brothers and sisters, although after they got salvation, the reason why they separated, they stopped to attend the church because of they started love worldly things more than God. dahil sa ganitong dahilan, yung ibang mga brothers and sisters ay higit nilang na minamahal yung mga bagay ng sanlibutan higit kaysa sa Diyos, kaya sila po ay napapalayo. 1 Peter Tignan po natin sa unang Pedro, chapter 1, chapter 1, verse 8 hanggang 9. hanggang 9 po. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. When we got salvation, because God poured God's love into my heart, that's why we able to love so much to God who saved us. Nang tayo po ay makatanggap ng kaligtasan, ibinuhos ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Kaya higit dapat nating minamahal yung mga ibang tao. Because we love God so much, who saved us so much, how many percent? 100%. Dahil tayo po ay higit na minamahal ng Diyos. Ilang porsyento po? 100%. That's why since we have been saved, we able to love the church. Kaya nga, dahil nakatanggap po tayo nito, ay kinakailangan nating mahalin yung church. Because we love God so much, that's why we able to love one another, brothers and sisters. Dahil natanggap po natin yung pag-ibig na ito, kinakailangan po nating mahalin yung mga brothers and And we have a sisters. willing mind to spread the gospel. At magkaroon tayo ng pag-iisip na ibahagi yung Because we ebanghelyo. love God so much who saved us, that's why we have a mind to love the soul of the church. Dahil nakatanggap tayo ng pag-ibig, kaya magkaroon tayo ng pag-iisip na magserbisyo o gumawa para sa church. Because God never changes. That's why do not change your heart to love toward God. Dahil yung Diyos, hindi po siya nagbabago, kaya tayo po ay huwag tayong magbago sa ating sarili. Do not shake your heart love toward God. Huwag pong sanang maalog yung inyong pag-ibig tungo sa Diyos. But when our Christian life become more dark, and that time our heart start to shaking. Kapag gumaharap po tayo sa mga kahirapan, yung ating Christian life po ay nagpapasimula na parang mabago. Right? Tama po ba? Revelation chapter 2, Tingnan po natin sa Apokalipsis chapter 2, verse 4. 2 verse 4. Revelation chapter 2, verse 1 hanggang 3. Apokalipsis chapter 2 verse 1 hanggang 3. Especially, do not forget, newly saved brothers and sisters, do not forget about this passage. Huwag po natin itong kalimutan, lalong-lalo na po sa mga bagong naligtas. Verse 1 hanggang 3. Okay, let us read together. 3, 2, 1. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi ngayon.
at natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Verse 3, alam ko ring ikaw ay may pagtitiis at nagsisikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Likewise, God knows about your efforts, your sacrifice, your labor. Kagaya po nito, alam na po ng Diyos yung ating mga pagpapagal. But problem is, verse 4. Subalit yung problema po sa may verse 4, basahin po natin, 3, 2, 1. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. But one thing, verse 4, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Sinabi po rito, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. From time to time, although we are doing our best to love one another, but sometimes I feel I hate someone, brother or sister. Kung minsan, I hate someone. lubos nating minamahal yung mga brothers and sisters, pero dumarating yung mga sandali na parang hindi na natin sila minamahal o parang nagagalit na tayo sa kanila. From time to time, sometimes I want to skip the attended church like that. Paminsan-minsan na parang ninanais ko na mag-skip na lang sa pag-church. Sometimes I don't want to offer tithes and offering. I Kung want to minsan, skip tithes and offering. Ayaw kong magbigay ng tithes and offering. Have you ever Naranasan niyo po ba thought ito? about that? Napag-isipan niyo po na po ba ito? When we got salvation first time, actually we love to attend the church. And then when we see brothers sisters, that time we immediately, automatically, we are feeling love, brothers sisters. Kaya nga, nung tayo ay nakatanggap ng kaligtasan noong una, ay talagang ninanais natin na dumalo sa church. At kapag nakikita natin yung mga brothers and sisters, ay nagkakaroon ng sigla sa ating mga puso. Can you get my point? Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Although we want to love one another, but why? Sometimes, why? I cannot stop to hate one another. Why? Bagaman minamahal natin yung mga brothers and sisters, subalit bakit minsan ay nagagawa nating magalit sa kanila? So then in my heart, why not change our heart? Why I don't want to attend the church? Why I do not go to church sometime? Why? Bakit minsan nagbabago yung aking puso at parang ayaw nang dumalo sa church? Bakit? Many brothers and sisters who skip or stop attend the church, they say they have many excuses, many reasons to not attend the church. Karamihan po sa mga brothers and sisters na hindi na po dumadalo sa church ay marami silang mga dahilan. Because some brothers and sisters, I don't want to go to church. Dahil sa mga brothers and sisters, ayaw ko nang umattend ng church. Because of some reason, I don't want to offer tithes and offering. Dahil sa mga kadahilanan, ayoko na magbigay ng tithes and offering. Because of some reason, that's why I ruin my Christian life. Dahil sa ibang My mga Christian life kadahilanan, is ruined. yung Christian life ko ay nabago, nagulo. No, it's not that reason. Hindi po ito yung dahilan. Verse 4, one more time. Tignan po natin sa verse 4. Let us say it together one more time. 3, 2, 1. Ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Verse 4. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. It is the main reason. Because we left. Dahilan, dahil iniwan natin yung unang pag-ibig. Because we abandoned God's first love. Dahil iniwan natin yung pag-ibig ng Diyos. That's why 10% another reason, another heart Kaya nga, yung 10% po na ito yung mga dahilan. into your heart. Pumasok sa iyong puso. That's why how many percent remain? Kaya nga, ilang In your heart. porsyento na lang po yung natira sa inyong puso? 90. 90. Can you catch my point? Naunawaan niyo po? Why nowadays are you skipping not in the church? Any fellowship? Dahil, bakit sa ngayon ay ayaw po natin na dumalo at mag-skip na lang ng fellowship?
It's not reason because of busy. It's not reason because some brothers sisters. Hindi po dahilan dahil tayo ay busy. Hindi rin po dahilan According to Bible, yung mga brothers and sisters. Because you left, you abandoned, you threw your first love. Ayon sa Biblia, ito po yung dahilan dahil iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Can you catch my point? Nauunawaan niyo po? When God poured God's first love into your heart, God poured the God's love. How many percent? 100%. Nang ibinigay ng Diyos yung kanyang pag-ibig, ibinuhos niya yung kanyang pag-ibig sa iyong puso, ilang porsyento po ito? 100%. But when we abandoned, when we lost the first love, that's why our heart toward God will becoming more hard and cold. Subalit, nang nabawasan na po yung pag-ibig sa ating mga puso, ay nagpapasimula tayo na manlamig sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. So how we can keep the first love 100% continuously? Kaya papaano po natin mapapanatili yung unang pag-ibig? How can we really continue to love the Lord 100%? Gaano How? katagal na, paano natin mapapanatili yung pag-ibig sa Diyos ng 100%? 1 Timothy chapter 1 verse 5. Tignan po natin sa unang Timoteo, chapter 1, verse 5. 1 Timothy chapter 1 verse 5. How can we continue to love the Lord? Paano tayo makakapagpatuloy sa pag-ibig sa Diyos? Brothers and sisters, let us read together. Basahin po natin, 3, 2, 1. Subalit ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. Now the purpose of the commandments is love from the pure heart, from the good conscience, and from sincere faith. Subalit, ang layunin ng aming tagubilin ay pag-ibig na nagmula sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. When we start the Christian life, when we got salvation first time, our heart become very, very 100% pure heart. Nang tayo po ay naligtas at nagpapasimula sa ating buhay Kristiyano, yung ating puso ay tapat. When we got salvation, that time because of our heart became more pure heart, very pure heart. 100%. That's why we able to love one another. We have to sacrifice 100%. We able to do everything for the Lord God 100%. Nang tayo po ay naligtas, ibinuhos ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, kaya nagagawa po natin na mahalin or gawin yung mga bagay ng 100%. But problem is, your heart still pure heart inside of God or not? Subalit, ngayon po, yung puso po ba Pure natin heart. ay pure pa rin po ba sa harapan ng Diyos? It's not pure heart nowadays, our heart. Malinis pa po ba sa harapan ng Diyos? I have in my heart, some part, we have many complaint to the church. We have many complaint to brothers sisters. Sa harapan ng Diyos, mayroon tayong pagrereklamo sa church, pagrereklamo sa mga brothers and sisters. Why? Because of devil try to putting dirty things into our heart. Bakit po? Dahil yung diablo, sinusubukan po niya na maglagay ng mga maruruming bagay sa ating mga puso. Since we have been saved, continually God wants pour the only love, God's love continually. But devil Nang tayo po ay naligtas, try to pour the dirty things into our heart. nang tayo po ay naligtas, yung Diyos po ay ninanais niya lamang pong ibuhos yung pag-ibig mula sa ating puso. Subalit yung diablo po, nilalagay niya yung mga bagay na marurumi sa ating puso. When we love God all the time, 100%, we do not consider, we do not focus devil, evil mind. Yung Diyos po ay nagbubuhos po siya ng kanyang pag-ibig para sa atin. Kaya wala po tayong oras para sa oras ng diablo. So Jesus Christ asked to Peter 3 times, when we love God most, all the time, we can keep our pure heart 100% continuously. Nang tinanong ni Jesus si Apostol Pedro na kung pananatilihin po natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso ay makakapag-focus po tayo sa Diyos But ng after 100%. God's salvation, when we change our mind, heart, more than God, if we start to love even devil mind little bit, that time we have to throw
God's love. Kaya nga kung papasimula nating ibigin yung mga makamundong bagay, When our heart changes mind, that's why when we start to love worldly things, we have to abandon 10%. kaya nga kung papasimulan nating ibigin yung mga makamundong bagay, ay papasimulan natin na iwaksi yung 10% ng Diyos. Why? Bakit po? Why? Bakit Because po? of slowly increasing that we start to love the worldly things. Dahil po, paunti-unti ay minamahal na natin yung mga makamundong bagay. Can you catch my point? Naunawaan niyo po? That's why Revelation chapter 2 verse 4. Kaya nga sinasabi sa Apokalipsis chapter The Bible 2 verse says. 4, Revelation chapter 2 verse 4, one more time, Apokalipsis chapter 2 verse 4, 3 to 1. ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Because of the main reason, because of you have left your first love. Ito po yung dahilan dahil iniwan natin yung ating unang pag-ibig. That's why what shall we do? Verse 5, God said. Kaya nga ano po yung gagawin natin? Sinabi po dito sa verse 5, Let us read together slowly. 3, 2, 1, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. That's why remember, therefore, from where you have fallen, where and when you threw the part of a first love, when you threw, you have to remember, think. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Alalahanin po natin kung saan natin nahulog yung unang pag-ibig. Because a worldly friend, boyfriend, girlfriend, that's why you left, you abandoned 10%. Dahil sa mga makamundong bagay, sa mga boyfriend and girlfriend, naiwan natin yung 10%. For example, Halimbawa lang po ito. that's why you have to get again first love. Kaya, kinakailangan po ninyong kunin ulit yung unang pag-ibig. It means repentance. Ibig sabihin po nito ay magsisi. Because alcohol or sabong or everything, that's why you have to fill up again. Dahil po sa mga bagay Full na up. ito, halimbawa yung sabong, kinakailangan nating itong punan ulit. After repent, and then you have to put again the first love in order to make 100%. Pagkatapos po nating magsisi, ay kinakailangan nating ibalik yung unang pag-ibig at ito ay magiging 100% na. Likewise, for your good Christian life, important is how much you love God so much. Gaya po nito, sa ating buhay Kristiyano, gaano ba natin minamahal yung Diyos? Brothers, sisters, thank you, sisters and brothers, who sat down front side. Maraming salamat po sa mga brothers and sisters na umupo po sa harapan. Why you sat front side? Bakit umupo po kayo sa harapan? Because you love me? Dahil minamahal niyo po ba ako? No, hindi. Hindi po. Why? Because of you love so much to listen the word of God. Bakit? Dahil lubos po ninyong minamahal yung salita ng Diyos. Am I right? Tama po ba? Yeah. So the man and female, if each other they love so much, they love too much, they want to be close more, isn't it? Halimbawa, yung lalaki at yung babae, dahil minamahal nila yung isa't isa, ninanais nila na maging malapit sa isa't isa. Husband and wife, if they love so much, they want to become one. Yung mag-asawa, dahil minamahal nila yung isa't isa, ninanais nila na maging isa. Actually, they have to love one another, each other. Sa katunayan, dapat nilang mahalin yung isa't isa. Why? Instead of they try to become one a lover, but why they try to become enemy? Imbis na mahalin yung isa't isa, bakit sinusubukan nilang parang maging Why they kaaway yung want to isa't be isa? enemy? Why they become enemy each other? Bakit kalaunan ay sila parang nagiging magkaaway? After get married, why they have to separate it? Have separated? Why? Pagkatapos po nilang ikasal, bakit Because of broken love. bakit po sila naghihiwalay? Can you catch my point? Naunawaan niyo po?
When we got salvation first time, we love to dwell in the church, attend the church. But why suddenly you stop attend the church? Why? Nang tayo po ay naligtas, talagang ninanais natin na manatili sa church. Subalit, bakit dumarating na hindi na tayo nagpapatuloy? We have to think first. Pag-isipan po natin ito. When we got salvation first time, actually we love to attend the church every day. But why suddenly our heart become changing? And then why sometimes we want to skip attend the church? Why? Because they abandon the first love. Bakit noong una ay ninanais natin, pagkatapos natin maligtas, talagang ninanais natin na manatili sa church. Subalit kalaunan ay ini-skip na natin yung pag-attend sa church. Dahil, bakit po? Dahil iniwan natin yung ating unang pag-ibig. That's why those who want to listen, those who love God so much, they want to listen the word of God, the front side. Kaya nga yung mga tao na lubos na nagmamahal sa Diyos ay sila po ay nais na makinig sa harapan po. Do not misunderstand, brother, sister, who sit backside. Huwag po kayo magkaroon ng maling pagkaunawa, yung mga brothers and sisters po na nakaupo sa hulihan. I think you may understand me, the meaning of my saying. Sa tingin ko ay naunawaan niyo po yung sinasabi ko. Like us, when we love God most, a lot of time, this time, we able to love one another. Kaya We nga- able to dwell in the church boldly. Kaya nga kung lubos nating minamahal yung Diyos, ay magagawa rin po nating mahalin yung mga brothers and sisters at makakapanatili at makakapagbahagi ng may katapangan. And then let's go back. Matthew chapter Balikan po natin sa may Mateo. 8, Mateo chapter 8, verse 18, sa verse 18 po. Mateo chapter 8, verse 18. verse 18, 19, 18 hanggang 19. Basahin sa chapter 18 po. Chapter 8, verse 8 hanggang 19. Brothers and sisters, okay, let us read together. 3, 2, 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao sa palibot niya, ipinag-utos niyang tumawid sa kabilang pangpang. Lumapit ang ilang eskriba at nagsabi sa kanya, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man magtungo. When Jesus saw great multitude, because at that time many people, they want to love Jesus Christ, they want to follow Jesus Christ because of Jesus Christ's miracle that time. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao dahil nung araw po na ito ay maraming tao yung lubos na nagmamahal kay Jesus dahil gumagawa siya ng mga himala. When many multitude, they surround Jesus Christ, that time we can think, most of them, they love Jesus Christ so much. Kung makikita po natin yung napakaraming tao, marahil iisipin natin, napakaraming taong nagmamahal kay Jesus. And verse 19 or so, one of them, among the multitude, then the certain scribe came and said to him, Jesus Christ, Teacher, Jesus Christ, I will follow you wherever you go. At sinabi po dito sa verse 19, lumapit ang isang eskriba at nagsabi sa kanya, Guro, ibig sabihin si Jesus, susunod ako sa iyo saan ka man magtungo. Yeah, we can think, he is bad, he loves Jesus Christ so much. Kaya makikita po natin dito at maiisip natin na talagang minamahal niya si Jesus. But you know, at that time, Jesus Christ answered to him, instead of that, thank you so much. Instead of that, verse 20, let us read together. Subalit, nung araw na ito, imbis na sumagot si Jesus ng, maraming salamat. Ito po yung sinabi ni Jesus sa kanya sa verse 20. Basahin po natin, 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus sa kanya, may mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Connect and their body. Isn't it? Yung ulo po, yung leeg, at yung katawan. Body means the church. Yung katawan po, ibig sabihin po nito, ito po yung church. Body symbolized, we can say, body means the brothers and sisters. Yung katawan po, kumakatawan po ito sa brothers and sisters. Head symbolized about God. Ito namang ulo ay kumakatawan naman sa Diyos. Isn't it? Tama po ba? So according to God's commandment, the body has to move. Kaya nga, ayon sa kagustuhan ng ulo, yung katawan ay gagalaw. Can you understand? Naunawaan niyo po? But this means
although many crowd, many people, they want to follow God, but Jesus Christ said, verse 5, verse 20, Dito po, bagaman gusto nilang sumunod kay Jesus, sinabi po rito sa verse 20, Son of Man has now here to lay his head. ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan ng kanyang ulo. Why? Bakit po? Because many people, although they want to follow God, but when God see the many people's heart, they do not love God 100%. Bagaman yung mga taong ito ay ninanais nila na sumunod sa Diyos, subalit kung titignan ng Diyos yung kanilang mga puso ay wala silang ganitong pag-ibig gaya ng pag-ibig ng Diyos na 100%. Can you understand? Naunawaan niyo po? Because they have their own idea. Dahil mayroon po silang sariling kaisipan. That's how God control them, how God work with them together. Kaya papaano sila makokontrol ng Diyos? Papaano makakakilos ng Diyos sa kanila? Because they have their own idea, because of they have their very stubbornness, because of they do not love God 100%. Dahil That's meron why. silang sariling kaisipan, katigasan ng ulo at hindi nila minamahal yung Diyos ng 100%. Yeah. Although many people, that man said, teacher, I will follow you wherever you go. But when God see our heart, because of you, our heart, we have two kind of double mind. That's why God cannot be with you 100%. Bagaman sabihin ng ibang mga tao, susunod ako sa iyo saan ka man magtungo, subalit kung titignan ng Diyos yung ating mga puso ay meron pong dalawang bagay. So, for example, Matthew chapter 8, Halimbawa po sa Mateo chapter 8, verse 21 verse 21 and 22, hanggang 22, 21, 22, Matthew chapter 8, 21, 22, brother, sister, let us read together. 3, 2, 1. Isa pa sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, hayaan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at hayaan mong ilibing ng mga patay, hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa kanilang sariling mga patay. What does it mean? Ano po yung ibig Many sabihin people, nito? some people, they have misunderstand about that verse 22. Maraming mga tao po ay may maling pagkaunawa patungkol po dito sa verse 22. Oh, that's why God and Jesus Christ, He doesn't like the celebrate or the bury. Kaya siguro ayaw ng Diyos na mag-celebrate sa mga patay. Is not mean to do the celebrate of bury. Hindi po ibig sabihin nito na magsaya pagkatapos ng paglilibing. Actually, when one of my family died, we had to do bury like that. Sa katunayan po, pagkatapos na mamatay yung isang ating kamag-anak, kinakailangan po nating ilibing. Verse 22, Jesus said to him, follow me and let the dead bury their own dead. It means, when we have two kind of work and things, we have to choose first the God. Sinabi po dito sa verse 22, ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at hayaan mong ilibing ang mga patay, ang maglibing sa sarili nilang mga patay. Ibig sabihin po nito, Yeah, it means when we have two kind of choice, we must choice about God's will first. ibig sabihin po nito ay kung mayroon po tayong dalawang pagpipilian, ay kinakailangan po nating piliin yung Diyos. When we love so much only God 100%, we can choose God. Kung mamahalin lamang po natin yung Diyos ng 100%, ay patuloy po nating mapipili yung Diyos. But if we do not love God 100% or 90% or 80%, instead of you obey God, instead of you follow God, you may start to complain or excuse. Subalit kung mamahalin lamang po natin yung Diyos ng 90% or 80%, ay magpapasimula po tayo na magdahilan sa Diyos. Verse 23, Sa verse 23 po, let us read together. 3, 2, 1.
Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Yeah. Because 12 disciples, they loved Jesus Christ so much. That's why they decided to follow Jesus Christ. Opo, dahil yung mga 12 alagad ni Jesus ay lubos nilang minamahal yung si Jesus, kaya sila po ay sumunod sa kanya. After bookmark here, and then Matthew chapter 19, okay. Lagyan po natin ng tanda ito at buksan po natin sa Mateo chapter 19, Verse 21. verse 21. 21. Verse 20. Brother, sister, let us read together. Verse 20 po, 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ng kabataang lalaki, sinunod ko ang lahat ng mga ito, ano pa ang kulang sa akin? Yeah. When we read verse 20, we can know the young man, he loved God so much. Kung babasahin po natin itong verse 20, makikita po natin itong mayamang lalaki na minamahal niya yung Panginoon. But verse 21, Jesus said to him, Subalit sa verse 21, sinabi sa kanya ni Jesus, let us read together. basahin po natin, 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. To follow Jesus Christ, to become good Christian, the Jesus said to him, you give, you donate everything, all things, and follow me. Jesus said to him. Upang makasunod kay Jesucristo ay sinabi niya na ibigay yung lahat ng ari-arian at sumunod ka sa akin. Can you abandon your everything to Kaya follow niyo po bang God? iwan yung lahat ng inyong bagay upang sumunod sa Diyos? Yes or not? Can you abandon your wife Kaya mo po bang iwan yung iyong asawa to follow God? upang sumunod sa Diyos? Only you? It's not a mean to follow Jesus Christ. We have to abandon everything. It's not a mean. Hindi po ibig sabihin nito, upang sumunod kay Jesus ay kinakailangan po nating iwan lahat. It means God rebuked him about his heart. Ang ibig sabihin po nito ay ibinunyag ng Diyos yung nilalaman ng kanyang puso. Verse 22. Sa verse 22 po, Let us read together. basahin natin, 3, 2, 1. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. When the young man heard Jesus Christ's request, he saying, he went away sorrowful, for he had a great possession. Nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Why he ran away from Jesus Christ? Bakit umalis siya kay Hesukristo? Why? Bakit po? Why? Bakit po? Look at me. Tingnan niyo po ako. Why he give up to follow Jesus Christ? Bakit po siya sumuko na sumunod kay Hesukristo? Because his heart he's not 100%. He loved Jesus Christ. Dahil yung kanyang puso ay hindi 100% minamahal si Hesukristo. Why? Although he loved God, Jesus Christ so much, but still remain. He loved something others. Bagaman minamahal niya si Jesus, subalit sa bahagi ng kanyang puso ay minamahal niya yung ibang mga bagay. Among us, we can be that young man. We can be that young man. Sa atin po, pwede tayong maging gaya ng isang binatang ito. 10%, not only 100%. Because of small 10%, we able to stop our Christian life. Dahil po sa 10% na Like a ito, young man. ay magagawa nating i-stop yung ating buhay Kristano Because of kagaya ng sabong binatang ito. and drinking alcohol, or worldly friend, or girlfriend, boyfriend, and money, and enjoy worldly things, everything. Although you love only small part, because of 10% small part, you can stop your Christian life. Dahil Like sa a mga- young man. Dahil sa mga bagay na ito, itong 10% ay magagawa nating iwan yung Diyos kagaya ng binatang ito. Can you understand? Naunawaan niyo po ba? That's why, after we got salvation, we must love God who saved us. How much percent? 100%. Kaya nga kapag katapos po natin na maligtas, kinakailangan nating mahalin yung Diyos ng ilang porsyento po? 100%. Why we have to earn money? Why we have to earning money? Why? Bakit po kinakailangan natin na
magkaroon ng pera. Through that money, we have to offer tithe offering to God, who saved us. Sa pamamagitan ng pera pong ito ay mag-offer tayo sa Diyos na nagligtas sa atin. But when you love money, wealth, property, because of that reason, you can stop Christian life. Subalit kung higit nating iibigin yung mga bagay na ito, gaya ng pera, ay magagawa nating iwan yung ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Let's go back Matthew chapter 8, okay? Tignan po natin sa Mateo chapter 8. Luke chapter 14, Sorry po, tignan po natin sa Lucas chapter 14, verse 26. verse 26. Luke chapter 14, verse 26. Lucas chapter 14, verse 26. 25. Now great multitude means those who follow Jesus Christ. Sa verse 25 po, noon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao. Why? Because they want to follow Jesus Christ. Because they love God so much. Dahil po, minamahal nila yung Diyos. But Jesus Christ said to them, those who follow Jesus Christ, verse 26. Brothers, sisters, let us read Subalit together. sinabi sa kanila ni Jesus, dito po sa verse 26, basahin po natin, 3, 2, 1, kung ang sinuman ay lumalapit sa akin at hindi napopoot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. It is not a mean you must hate your family. Hindi po ibig sabihin nito na kamuhian natin yung ating pamilya. It means more than your family and relative, you have to love God who saved you. Ang ibig sabihin po nito, higit sa ating pamilya, ay kinakailangan nating mahalin yung Diyos na nagligtas sa atin. Can you understand? Naunawaan niyo po? How much do you love your daughter and son? Gaano niyo po minamahal yung inyong mga anak? How much do you love Gaano niyo po ito your minamahal? daughter, Sila your minamahal. children? How many percent do you love? Ilang porsyento po? 100%. 100%. You love your children. Isn't it? Minamahal niyo po yung inyong anak ng 100%. Tama po ba? But to more than your family, your relative, we have to love more than your family. Subalit, higit sa ating pamilya o kamag-anak, ay kinakailangan nating mahalin yung Diyos ng higit sa kanila. It is what God wants us. Ito po yung nais ng Diyos para sa atin. Matthew chapter 10, verse 37 also. Mateo chapter 10, Matthew chapter 10, verse 37. Mateo chapter 10, verse 37. 37, brothers and sisters, let us together. 3, 2, 1. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o sa anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. According to the Bible, the Proverbs, God commanded to us. We must to obey, we must to respect our parents. Sinasabi po dito sa Biblia na nakasulat po rito na kinakailangan po nating respetuhin yung ating mga magulang. But, verse 37, he who loves father or mother more than me, more than God, who saved you, is not worthy of me. Subalit, sinabi po rito sa verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. He who loves son or daughter more than me is not worthy of me. At ang umiibig sa anak na lalaki o sa anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Some brother sister, they said, "Oh, I cannot attend the church because of my father, my mother. They doesn't want me to attend the church." Yung ibang mga brothers and sisters po ay sinasabi nila na dahil sa aking mga magulang ay hindi ako makaka-attend sa church. Actually, and some brother sister, they say, because of my husband, my wife, they doesn't want me to attend the church. At maging yung iba po ay dahil sa aking asawa ay hindi ako makaka-attend sa church. What should we do? Ano yung gagawin natin?
We have to stop attending the church? At hihinto na pa ba tayo sa Actually, pag-attend ng church? we have to love my family, my children, my wife, my husband, my parents. We have to love, isn't it? But, rather than God. Opo, kinakailangan natin na mahalin yung ating anak, asawa, yung mga magulang, subalit higit kaysa sa kanila ay kailangan nating mahalin yung Diyos. Because of 10%. Before 10%, I love my husband, my wife, my parents, than Jesus Christ. That's why because of 10%, we can stop our Christian life. Kaya nga dahil dito sa 10%, minamahal ko yung aking anak, asawa, yung magulang, dahil po rito ay magagawa nating iwan si Hesukristo. Can you catch my point? Nauunawaan niyo po ba? So, here, verse 34, Kaya nga po sinabi po dito sa verse 34, 34, brothers, sisters, let us read together. 3, 2, 1, huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. I did not come to bring peace, but a sword. That's why sword means word of God. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Yung tabak po, ibig sabihin po nito ay yung salita ng Diyos. Although physically, although your parents, your relative, your husband, wife, and boyfriend, girlfriend, although they are the one who you love, but if they still not get salvation inside of God, they are still enemy of God. Opo, yung ating anak, magulang, o yung ating mga boyfriend and girlfriend, kung hindi pa po sila ligtas sa paningin po ng Diyos, sila po ay mga kaaway. That's why we have to save them first Kaya nga, kinakailangan po nating iligtas sila by word of God. sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So 36, Sa verse 36 po, 35, 36, 36, let us read together. sa 35 hanggang 36, basahin po natin, 3, 2, 1, sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. By word of God, sword, we have to evangelize my beloved, my family. Sa pamamagitan ng tabak ng Diyos, yung salita ng Diyos, kinakailangan nating iligtas yung ating mga pamilya. Do you understand? Naunawaan niyo po? Especially, please listen attentively, single brothers, sisters. Kaya ngayon po, makinig po kayo Not yet maigi, married. mga single na brothers and sisters. In your office, in your church, in your school, if you feel someone you interest, can you understand? Instead of make a boyfriend, girlfriend, instead of make a partner first, we have to evangelize them first. Kaya kung sa inyo pong trabaho, sa office, or sa school, kung meron po kayong isang nagugustuhan dito, ay kinakailangan po nating iligtas muna sila. Because of you didn't evangelize them first. That's why because of your sin, that your partner, your children, your family, they cannot forever, they cannot get salvation. Kung hindi po natin sila iimbitahan, yung ating magiging anak, ay hindi po sila maliligtas. Let's go back, Matthew chapter 8. Balikan po natin sa Mateo chapter 8, And 23, sa verse 23. Matthew chapter 8, verse 23 Mateo chapter 8, verse 23 hanggang 27. hanggang 27. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat, anupat matatabunan na ng alon ang bangka. Ngunit siya ay natutulog. Lumapit sila sa kanya at siya ay ginising, na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay kami. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot? O kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. 27. Kaya't namangha ang mga tao na nagsasabi, anong uring tao ito na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay sumusunod sa kanya? What does it mean? Jesus Christ, He taught 12 disciples about trust.
Ano po yung Trust. ibig sabihin po nito? Si Jesucristo po ay itinuro niya sa kanyang mga alagad yung patungkol sa pagtitiwala. Trust. To follow Jesus Christ, for our good Christian life, important necessary element is trust God. Upang makasunod Trusting God. sa Diyos, isa pa sa mga bagay na kinakailangan po natin ay yung pagtitiwala. 23, now when he got into the boat, his disciples also followed Jesus Christ, and then suddenly the great tempest arose on the sea, and so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. 25, one more time, let us read together. 3, 2, 1. Lumapit sila sa kanya at siya ay ginising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay kami. Disciples came to him and awake him, saying, Lord, save us, we are perishing, we will be die, please save us. They start to shake their trust God. Lumapit sila sa kanya at siya ay ginising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay kami. Dito po ay nagpasimulang mag-alinlangan yung kanilang pagtitiwala. When we follow Jesus Christ, our Christian life, during our Christian life, sometimes we can face the suffering, hardship, and difficult situation. Sa ating Financially. pamumuhay bilang isang Kristiyano, haharap tayo sa mga kahirapan, lalo na sa financial. Like a strong wave, because of when we face the financially difficult situation, sometimes we want to stop our Christian life. Gaya ng malalakas na alon. Kapag umaharap tayo sa ating financial na problema, That's why many Christians, they stopped it, Christian life, yung ibang mga because of Kristiyano financial problem. sa pamamagitan nito ay humihinto sa kanilang pamumuhay bilang isang Kristiyano. We will be die. What should we do? Like that. Tayo ay mamamatay. Ano yung gagawin natin? That time, what should we do? Kaya, ano yung gagawin natin? That Jesus Christ said, 26. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Jesus verse Christ said to 26, them, who shaking their faith that time, Jesus Christ said to them, 26, brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1, sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Yeah. Isaiah 41, Isaiah chapter 41, verse 10. verse 10. Brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Already God promised to us. Because God became our spiritual father. And we became children of God. That's why according to God's promise, when we keep our heart, mind, the trust in God, that time we cannot hesitate, we cannot stop the Christian life. Opo, ipinangako na po ng Diyos sa atin dahil yung Diyos po, siya po ay ating espiritual na ama at tayo ay naging espiritual na anak. And Psalm chapter 26, in King David also, he said, Psalm chapter 23, At maging sa awit, chapter 23 po, 23 verse 4, 23 verse 4, Psalm chapter 23 verse 4, only 4 verse 4, mga awit, chapter 23 verse 4, brothers and sisters, especially newly saved brothers and sisters, let us read together. 3, 2, 1. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Though I walk through the valley of the shadow of death, means sometimes God allowed us to work
the difficult situation. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, ibig sabihin po nito, kung minsan ay pinapahintulot ng Diyos na tayo ay lumakad sa kahirapan. Valley of the shadow of death means our sometimes financial difficult situation. Same Lilim ng kamatayan, ibig sabihin po nito yung mga kahirapan ng pinansyal. Although God loved King David so much, also King David also he loved God so much, both of them they love one another each other. But sometime, from time to time, God allowed King David to work difficult situation. Bagaman yung Diyos ay minamahal niya ng lubos si David at maging si David ay lubos niyang minamahal yung Diyos, subalit kung minsan ay pinapahintulot ng Diyos yung mga ganitong kahirapan kay David. When we face difficult situation, we have to think first, why God allowed us difficult situation? Kaya kung tayo po ay umaharap sa mga kahirapan, pag-isipan po natin, bakit pinapahintulot ng Diyos yung ganitong kahirapan sa akin? Why? Sometimes Bakit? God allows us suffering and hardship and trials Bakit pinapahintulot ng Diyos yung mga ganitong kahirapan sa akin? to test my heart. How much we love God so much. Upang subukin kung gaano ba natin minamahal yung Diyos. When God allowed King David and suffering hardship, that time King David answered to God through Psalm chapter 23. Nang pinahintulot ng Diyos na makaranas si David ng ganitong mga kahirapan, sinabi ni David sa chapter 23, Yeah. Verse 4. sa verse 4, Though I walk through the valley of the shadow of death, but I will fear no evil. Why? For you are God is with me. verse 4, Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay inaaliw ako ng mga ito. You understand? Naunawaan niyo po? So, every day, boldly, God wants to test with you. Kaya nga, God araw-araw, wants to test you. yung Diyos ay nagnanais siya na So, for our Christian life, first of all, we have to keep mind, love God. How many percent? 100%. Kaya We nga, have to trust God. How many percent? Yeah. Do not abandon. Do not throw. kaya nga, kinakailangan nating ibigin yung Diyos. Ilang daang porsyento? 100%. Kinakailangan natin magtiwala sa Diyos ng ilang porsyento? 100%. Huwag po nating iwan yung pag-ibig. So continuously, we are going to learn again, the Matthew chapter 8. Let's pray together. Sa mga susunod na araw po ay patuloy po nating pag-aaralan yung patungkol sa Mateo chapter 8. Ngayon po ay manalangin na po tayo. Let's pray together. Our Heavenly Father, God, who love us and save us, thank you for saving us from eternal destruction. Ama namin na nasa langit, na sa amin ay nagmamahal, maraming salamat po sa pagdiligtas po sa amin sa walang hanggang pagkawasak. Although God want us to dwell in the church with the good mind to love God, but devil still continuously devil is tempting us through the worldly things. Bagaman yung Diyos ay nagnanais na manatili kami sa church, subalit yung Diablo ay patuloy kaming tinutokso ng mga makamundong bagay. So God want us only keep our heart to love 100%. Yung Diyos ay nagnanais na panatilihin namin yung pag-ibig ng 100%. Today, through our sermon, we realize for our Christian life, among many kind of unnecessary element things, the first, we have to love God first, and we have to trust God. At ngayong araw po ay naunawaan po namin yung mahalagang elemento ng pamumuhay bilang isang Kristiyano. Yung una po ay kinakailangan naming ibigin yung Diyos at lubos na magtiwala sa Diyos. For our Christian life, and we have to learn more and more about your lesson, your wisdom. Para sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano, ay ninanais po namin na matuto pa sa iyong karunungan. This way, O Lord, please teach us and guide us more and more by word of God. Kaya nga, Panginoon, tulungan niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong salita. And we pray in the name of Jesus Christ, we pray. At idinadalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.